Magandang araw mga tol, pag-usapan po natin ang pahayag ni WBA Light Heavyweight Champion Dimitri Bivol. Sinabing hindi magaling si Terence Bud Crawford. He's not just good, he's amazing. Ibig sabihin po niyan, hindi lang basta magaling, nakakamangha daw ang abilidad. Hindi simpleng galing ang taglay ni Crawford dahil super galing pala at namangha dito si Bivol. Crawford has the speed, accuracy, timing, technique, counter-punching at power. Napakahusay gumalaw sa loob ng ring, madaling mag-adjust sa kalaban. Pinatunayan na yan ni Crawford laban kay Sean Porter at Errol Spence. Si Crawford lang naman ang tumalo kay Porter at Spence via stoppage. Kaya naman walang duda, number 1 pound for pound. Sa ibang banda naman, Tyson Fury, ito na yung buong paliwanag kung bakit hindi maganda ang performance. Una sa lahat, inamin ni Fury na hindi niya minaliit ang kakayahan ng Ngannou. 12 weeks daw siya nag-training. Mas matindi ang paghahanda laban kay Ngannou kumpara sa paghahanda niya noon kay Wilder. Hindi raw totoo yung balitang hindi siya nag-training dahil MMA lang ang kalaban. Sa katunayan, naganda daw siya ng todo at sadyang mahusay lang si Ngannou. Awkward daw kasi ang galawan ni Ngannou, bihira umatake, nagaanday lang daw si Ngannou na magkamali si Fury at ika-counter. Mas mahirap daw ang ganitong kalaban lalo na hindi raw alam ni Fury ang totoong galaw ni Ngannou. Hindi pa niya nakitang lumaban sa boxing kaya naguluhan si Fury kung anong kakayahan ni Ngannou. Kaya saludo umano si Fury kay Ngannou dahil sa magandang experience na binigay niya sa laban. Sa loob ng 10 taon, ngayon lang daw nahirapan si Fury. Aminadong nahirapan sa isang MMA fighter na ngayon lang lalaban sa professional boxing. Kaya marami ang nagsasabi mga tol na baka mind game lang ito ni Fury para maging patas ang odds laban kay Alexandre Usyk. Mahina kasi ang kitaan kung masyadong llamado si Fury laban kay Usyk. Kaya kasama raw ito sa mga plano ni Fury. Magmukhang mahina laban kay Ngannou para masaabangan ang laban kay Usyk. Mukhang effective naman mga tol dahil ayon mismo kay Ed Hearn, yamado na raw si Usyk at dehado si Fury. Kung ganyan ang odds, siguradong malaki ang kitaan kung tatayaan si Fury. Kaya maraming nagsasabi na business side pa rin ang ginawa ni Fury para mas malaki ang kita. Pero ayon sa promoter na si Frank Warren, imbes na December ang laban kay Usyk, itutuloy na lang ito sa February sa Saudi Arabia para makarecover umano si Fury at bumalik ang 100% kondisyon. Ano sa tingin nyo mga tol, nakaplano ba lahat ang galawan ni Fury para sa darating na laban kay Usyk? Comment down below mga tol at pag-usapan po natin.